So 6 weeks siyang walang karga. Medyo nakakalipad na siya dito sa area. Binigla ko to ng karga, patapos na yung training eh. Umuwi. Pero siya yung pinaka-late kong umuwi. Sabi ko, ba? Palayo ng palayo, padami ng padami si Carbo saka si Fats. Bali ito naman sir yung 7th overall natin sa CSWRPC. Central. 7 siya, YB, 11th OB. Pagudpud race yun, boss. Bali itong ibon naman ito, may storya din to. Nagkasakit to ng second lap. Magayong mata. Hindi naman malala. Kaya lang, alam kong hindi 100%. Umuwi yung flock ko, yung team ko. Siya yung huli. Kompleto ako ng second lap. Siya yung last bird. Dumispeed na lang siya ng 800. Ang speed nito, 1,000 to 1,1. Ganyan, minsan 1,1 plus. Yun lang mababa niyang second lap. Tapos pag good food race, unexpected na papasok siya ng top 3. Kasi that time may binyagan yung tropa. Nandun lang naman sa kabilang subdivision. Sabi ko, uwi muna ako. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Umuulan nun. Parang magandang may magandang mangyayari. Uwi ko, buhos lang ako ng saglit. Tapos Yossi na dyan, soft drinks. Umuwi to, galing pagod food. Parang aga, basta. Tapos hindi ako tumitingin sa clocking. Kinlock ko lang siya. Tapos dalawa yung ibon ko live noon. Isa sa APRX, saka siya CSWRPC. Habang inaabangan ko yung si APRX, which is live nga, bali 4 na ibon meron tayong kinarga ng pagod food. Yung dalawa nun doon, butas na. So, 2 live yung inaantay natin. Ang dami na nagko-congrats sa akin sa Messenger. Kasi ugali ko, pag nag-aabang, hindi ako tumitingin sa Messenger dahil unless yung GC lang naming mga taga dito na nagkakabiruan. Kasi nga, napufrustrate ako minsan pagka natingin ka sa GC, may mga pauwi na sila. Yung sa'yo, yung live mo, wala pa. Yung ibon mo, wala pa. So, nagulat ako, may tumawag, pare, lapuin na lang ang pagod food. Second ka yata ng YB, third OB. Sabi ko, hindi nga. Saka ako tumingin sa result. Pagtingin ko nga, pagsilip ko, yun nga. Kaya lang nabago nung gabi, nasingitan tayo sa OB, naging fourth na lang siya ng OB. Etong ibon na to, ang layo na nito, ang layo sa standing nito. Kaya lang, bumulusok siya nung pagod food, kaya pumasok siyang top 10. Naging 7th overall champion siya. Di gaano kayo kasaya, sir, nung dumating yan, nung galing last lap? Sobrang saya ko, sir. Dahil ito yung unang karera ko na yung champion bird natin ay umuwi. Kasi yung mga nauna kong championship, binitawan yun ng last lap, super smash, zero clocking. So, nawala yung mga champion birds natin nun. Ito ang una kong ibon na nag-uwi ng karangalan na nandito. May bumibili nga nitong tropa ng tropa. Inaalok kung magkano ko raw pepresyohan. Sabi ko, sir, hindi muna. Although nandyan yung magulang, hindi pang out. Kasi ugali nga natin, sir, pag winner, dyan na yan. Ginagawa kong breeder. Ito mga kalapatid. So, sir, ano nga po palang baseline na ito? Ito ay Tommy, Renato Chu, tapos Victor Lim. May konting VDB na. Tapos, sir, pwede po palang malaman yung ginawa mong preparation bago yan ikarga nung last lap? Preparation ko last lap, may halak nga ito, boss. Kaya Lady Halak ang pangalan niya. Umuwi to ng Burgos nga ba, before ng pagudpud. Parang ganon. May halak na siya. Sabi ko doon sa tropa, pre, tingnan mo nga kung halak nga, di hinuli ko siya. Ginanon niya, be, meron pre. Sabi, bigyan mo na ng antibiotic habang may oras ka. Binigyan ko siya ng antibiotic hanggang Wednesday. Hindi nawala. So, pag pinare-ranging ko naman siya, very consistent naman, malakas pa rin, hindi ko nakikitaan ng weakness. Sabi ko, baka immune na rin doon sa halak So, karga ng last lap. Kaya lang, walang tayato ng last lap. Sabi nung kumpare ko, sabay kami mag-load sa Davilan. Sabi, pre, yung live mo, tayaan mo na. Tayaan mo na sa lahat. Sabi ko, pre, kita mo naman yung sitwasyon. May halak. Alanganin. Sabi niya. Kung ibon ko yan, tatayaan ko yan. Sabi ko, dalawa to. May nestmate to, yung kak. Although butas ng first lap yon, yun ang healthy. Sabi ko, pre, kung may tatayaan man ako, yung kapatid na. Ginawa ko, tinayaan ko yung kapatid. Isa lang, one hit na mababa, 200 yata. Yun ang di umuwi. Sayang. Kung sino pa hindi inaasahan, sir, Oo, although alam kong kaya naman niya, kaya lang, medyo alanganin nga kasi yung hindrance mo ba na hindi 100% healthy yung ibon mo, nandun
Hindi sa mga susunod na karera, sir, tatayaan nyo na lahat kahit medyo may pagkaalanganin. Oo, ganun na gagawin natin kasi marami tayong tropa na sinisisi ako sa uli. Sabi sa'yo, ganito, sabi sa'yo, ganyan. Kung tinaya mo sa ganito, kung tinaya mo sa ganyan. Eh, medyo hindi po tayo sugarol. Pero, hindi ko naman siya tinitingnan as gambling si Kalapate. Talagang sport. Although may sa dulo, may mga ganyan tayaan-tayaan. For fun na lang siguro yon. Yan. Tumakala din sa banga natin naman sa breeding kung magaling pa rin pagdating sa breeding. Pero sir, meron kayo ditong ibon na magaling na flyer, magaling din sa breeding. Magaling na flyer, magaling sa breeding. Mga producer din ng winner. Ah, meron! Papakita natin. Ito mga kalapatids, kukunin ni sir. Ito naman yung flyer ko na unang north ko. Yung sinasabi ko sa iyo kanina, naglikot tayo sa ibon. After nating manalo, acquire tayo ng iba-ibang ibon. Yun naman ang tinest natin. Unfortunately, sa 11 birds, ito lang yung umuwi. Santa Ana yun. Ito lang ito lang napadulo ko. Tapos ang storya naman ito, tinawag nilang tanggol to kasi Victor Lim to So Victor magtanggol. Mga tropa nagpangalan. Itong ibon, may karga ko ng hanggang Valenzuela lang training. Tapos pinare-arranging ko sila, loft fly. Sumalpok to. Hapon na, wala pa. Nakita ko dun sa bubong ng kapitbahay, nakalaylay yung pakpak. Tapos hirap na hirap siyang umuwi. Sabi ko, na disgrasya yata. Tapos siya yung pinakabata nun. That time, yung loft ko, nandito pa. So, pag silip ko agad nung baba niya, wala. Basag, durog to. Ube. Di sabi ko, patay. Nabawasan pa. Although training pa lang na, marami pa tayong ibon. Sige lang, okay lang. Eh, talagang ganyan. May nangyayari yan Pinahinga ko siya 1.5 month. Walang ronda. Walang karga sa truck. Kasi hindi niya kaya. Talagang hirap na hirap. Sa joint boss Yung joint mismo ang tinamaan sa kanya. So, after 1.5 month, so 6 weeks siyang walang karga, medyo nakakalipad na siya dito sa area. Binigla ko to ng karga, patapos na yung training Sabi ko, anuhin kita, sayang naka-young bird Saan na na-training yan, sir? Basta yung huli niya, Valenzuela, tapos patapos na siguro, last 3 laps na lang ng training. Hindi yung mga Nueva Vizcaya? Parang gano'n na. Sabi ko, okay lang. Anuhin kita, andyan naman yung magulang mo. Umuwi. Pero siya yung pinaka-late kong umuwi. Sabi ko, Pero daybird. Daybird, Galing. Kaya lang, pag uuwi siya, every time ng arrival nga niya, laglag yung pakpak niya. Halata mo na masakit pa. Okay lang. Hanggang umabot siya ng derby. Ang nag-derby kong ibon ay 2 na lang. From 11, 2 na lang yung nag-derby. Tatlo yung nag-derby natin. Tapos yung 2 na wala ng second lap. Umuwi siya, cut off. Kasi nga hanggang second lap, umuwi siya. Yung pakpak niya, dapa pag uuwi. Sabi ko, okay lang. Nakikita ko yung puso ng ibon. Karga. Tapos bumutas ulit siya. Gataran na. Hard race. Yun yung headwind, sabi ng mga tropa. Tapos kinlock niya, Apari at Santa Ana. Sabi ko, ang galing ng ibon First north ko, siya yung hindi man nanalo. Para sa akin, panalo yun Yung puso ng ibon, pinakita niya. Tapos binread ko. Since kak nga, maaga ko siyang ginamit. Naglabas na agad to ng 2 pagudpud. Tapos, sabi ko, ang galing ang homing ng mga ibon. Ito nga lang yung line nila. Hindi to stitch Victor Lim to. Etong line nito, lalo mga anak niya, pag derby, nagkakasakit yung mga inaanak. Kaya sabi ko, baka kailangan i-develop sa pairing. Baka hindi sila yung perfect pair. Pero nakikita ko yung puso ng anak niya. Tas yung recent champion natin sa Ulpa, 9th overall ng Central, 4th ng Laguna, anak niya yun. Kaya lang, nawala ng Tacloban. Hard race yun. Ito mga kalapatids, galing nito. Ang layo nung agwat ng training, tapos napadulo pa ni sir. Pinabilib pala kayo ng ibon na yan, sir, tas eto, may uwi to na kasi na see you tomorrow, yung gataran niya. Pag uwi niya nun, habang nagpapalofly ako, ng umaga, sumabay na siya sa flock. Tapos, hawak ko pa lang yung patukaan, tinatawag ko sila para pumasok. Dumapo na to sa patukaan mismo. Sa gutom siguro. Tapos, last lap, Santa Ana, hindi siya nag-daybird. Pero 2-day race tayo nun Ganun ginawa ko. Nagparonda ako, 6 a.m. Kasi cut-off niya, parang 7:20 ang cut-off time Paronda ako 6 a.m. Baba ang ibon ko before 7. Kasama na siya. Ganun ulit ginawa niya.
Dumapo na sa patukaan, ginawa ko, bintawan ko na yung patukaan, hinuli ko siya para maiklak. Ayun, umabot pa, parang 725 bash speed nito. O 755, parang ganon. Ito mga kalapatid. So, abangan natin yung mga susunod na anak nito. Ganda nung istorya nung ibon. Anong binigay mong bansag sa ibon na yun, sir? Magtanggol ang tropang nag-ano nito. Kasi nga, Victor Lim, Victor Magtanggol. Sila nagpangalan. Yun. Congrats ka, sir. Sir, pagdating naman ng derby, ano po yung diskarte nyo dito sa alop nyo? Ang diskarte sa loft, more on natural lang tayo. Although may mga supplements tayo. Kaya lang, ang pinaka-key ko kasi dyan ay loft fly. Masipag tayo magpa-loft fly kasi trabaho ko dito lang home base. So, ang dami kong time para sa kanila. Loft fly. Tapos, I'll make sure na yung kinakain nila ay may sapat. Yung sapat yung kinakain nila kasi yung ibang supplements naman na binibigay natin, naniniwala ako, nakukuha naman nila sa feeds nila yan. Basta tama siguro yung pagkakatimpla ng feeds mo at yung quality syempre ng patuka mo. At ilang mix kayo dito, sir, ng patuka? Panderby, sir, nagdadagdag din tayo pero gradually lang, sir. Palayo ng palayo, padami ng padami si Carbo sa si Fats. Taon-taon yan. Kasi naniniwala nga ako doon, yung pabaon is para sa akin lang naman mga kalapatids. Hindi ako nagpapabaon kasi para sa kanila, ang pinakabaon lang nila siguro is yung alam mong maganda yung tinuka nila, alam mong maganda yung health nila bago mo i-basket. Ayun na yung baon nun. Tapos, sir, pwedeng malaman yung mga gamit yung supplements pala dito, sir, pag derby na. Oo naman, sir. Kaya lang mostly ng gamot natin is pantao. Gaya ng B-complex, brewer yeast, saka si B12. Halos yan lang, sir. Salubong tayo minsan ng Victory para sa digestion. Saka yun nga, yung si brewer yeast. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, ikaw po pala dito, sir. Siyempre, sa tagal nyo na nag-iibon. Kada panalo nyo, sir, taon-taon, kayo, sir, nag-i-improve kayo ng program nyo sa Kalapati. Ay, oo, sir. Napakahalaga nung improvement lalo sa bloodlines. Kasi kung sila't sila, maganda yan. Kaya lang, darating ang panahon, masyado na mag-i-inbreed yan kung sila lang talaga gagamitin mo. So, naghahanda na tayo. May mga inakwero na tayo ng mga ilan na pandugsong. Tapos, sir, sa program, may dinadagdag pa kayo? Sa program ng... Sa sistema, sir, yung pag-derby na, yung mga supplements, pagbibigay. Wala na, yun na lang. Halos yun na lang yun, sir. Kaya lang, yung isa sa mahalaga mga kalapatids, yung observation mo sa ibon kasi individually, magkakaiba naman ng needs yan Hindi porket panlaban mo sila, isa na lang ibibigay mo. So, mahihipo mo naman yan araw-araw kasi nagsusubo tayo ng mani. Isa yan sa mga, lalo pagpaduluhan na. Araw-araw, may mani tayo. Sa pala yung sa sikreto nyo dito, sir, mani? Hindi naman siya actually sikreto na, boss. Isa sa mga ginagawa natin. Okay. Kasi nga, added fats, tas mas mabilis ma-digest. So, habang nagsusubo ka, makakapa mo naman ng ibon mo kung kulang ba, matubig ba, anong kailangan ng ibon. Kasi nga, hindi sila pare-parehas. Minsan, pagka huli ko sa ibon, magsusubo ako ng mani, nakita ko na buong-buo siya, konti lang yan. Kasi mahirap din bumigat ang ibon mo, lalo't long race na. Maraming salamat, sir. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat sa solid nyo suporta. At syempre, bago ulit matapos tong video to, meron ulit tayong pa-shoutout. Shoutout kay Meljor Angeles ng Porac, Pampanga. Shoutout din kay Boss MJ Polo at kay Sander Duran. At shoutout din kay Sir Fidel Patricio. At shoutout sa team Bongadon, Nueva Ecija. Yan, good luck sa karera. At shoutout din kay Digong TV at kay Sir Alfred Bonifacio, ang father and son Lop from Guagua, Pampanga. Shoutout din kay Boss Neil Kaku from Osaka, Japan. So yun, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatids. At sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang dyan sa baba. At siyempre, may i-share na rin yung napanood yung video at abangan nyo yung part 3. Bali yun na yung last part mga kalapatids. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.